Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sama-sama natin pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na mga kumakasan sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli mo at pinahahalagahan ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang sa paghango mo sa amin sa dilim ng alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong inaasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito. Kapag hindi kayo nagpatuloy ayon sa utusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutunan nito ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Felicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga Hudyo. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan, at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit kuminti ang ilang sa pangkat ng mga Pariseo, at ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga Hudyo na sumasamanatala at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sabitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad ng Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo na pararangalan ng Ama kung kayo namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo po ang Magandang hapon po. Isang magandang katangian nating tao ay yung bang pananatili, yung ating tinatawag sa English na awareness. Ano ba sa Tagalog yung aware? Maalam. Alam ko yun. Marami tayong alam eh. Marami tayong alam na alam maggawa ng ganito, alam na magluto ng ganito. Maalam ka. Maalam ka sa pagtakbo mo sa pagpapatakbo ng mga sasakyan. O maalam ka sa mga araling pang eskwelahan. Marami tayong alam. Maalam tayo sa pagdarasal. Maalam tayo sa banal na Eucharistia. Pero yung tinutukoy nating awareness, kung ginagawa mo ba yun ng mula at taos sa puso mo. Kasi kapag ka ang isang trabaho na ginagawa mo lamang ng pataskol-taskol at para bang wala doon yung isip mo as sarili, ang kahihinat na nun ay kabulagsakan. Maalat, wala sa ayos. Diba? Kapag ka ginagawa mo, halimbawa, nagluluto ka, bang makapagluto ka lang, okay na. Pero hindi mo nilalasahan, ito kaya'y magugustuhan ng kakain. Yan ang may awareness. Yung may halong pagmamahal. Yung may halong pagsisinop. Sapagkat lahat ng ginagawa natin ay pawang paglilingkod sa Diyos. Kung ikaw ay malinis dito sa simbahan, maayos ang lahat ng gamit, ibig sabihin, mahal mo ang tao. Kaya, limbawa, ayan, ayos na ganyan. Ang ganda-ganda ng mga ayos. Pero sa bandang huli, kaya-kayang tanggalin yan ng maayos din. At yan yung kabalintunaan ng pagiging awareness o maalam ay yung pagiging bulagsak. Walang kawawaan, walang kapararakan, walang kahalahalaga. Ginagawa mo lang ang isang bagay, matapos lang. Pag natapos, gagawin na yung gustong gawin. Kaya po ako ay sinasabi ko madalas dito sa mga kasama ko, di nyo ba ako tinitingnan, aware ba kayo sa mga ginagawa ko rito? Ultimo halaman kahit gabi na, dinidiligan ko. Kasi mahal ko yung halaman at mahal ko ang komunidad. Kung makita mong buhay ang halaman, ibig sabihin buhay ang simbahan.
Buhay yung mga taong naninirahan din eh. Kaya ako'y lumiikot ang aking tingin sa buong kapaligiran, itaas, tagiliran, ibaba. Pag may nakita akong mga sapot at maalikabok, hindi na ho ako mapalagay. Kaya sabi ko, pag walang gumawa nito, ako na gagawa. Eh wala naman ako hihintayin pang magkukusang palo eh. Ako lang ang mayroong kusang palo. Ahirap ba ng mga tao na kung alin lang yung iutos mo, yun lang ang gagawin? Natalisod yung mga plastic na nakakalat, hindi papansinin. Kung di ko pa sabihin, pulutin mo yan. Hindi po pulutin. Yun yung mga taong walang pagmamahal. Kulang na kulang, aligagang aligaga sa kanilang buhay. Nakikita niyo yan. Kayo, tatanungin ko kayo, paano ba kayo nag-aayos ng damit? Diyan pa lang makikita na eh, yung kaayusan ng buhay mo. Kapag ikaw ay masilok sa damit, maayos kang magtiklop, nasa ayos ang lahat, yung magkakasama yung puti, magkakasama yung may kulay, doon makikita mo pa lamang ang kaayusan ng kanyang kaluluwa. Kasi ang refleksyon kung anong ginagawa natin, kasinukan sa buhay, ganun kasinok yung ating kaluluwa. Pero kung bulagsak ka sa bahay, ano nakita, yung hindi mo dapat nakita. Yung mga baso, halimbawa, nakikita mo lagi, tambak sa sana. Pwede ba yun? Kutsara tinidor, nandun sa may sala. Pati sapatos, doon nakakalagay. Pwede ba yun? Dapat yung sapatos nakikita sa sura, sa isang libod. Dapat yung mga plato kutsara tinidor, nandiyan yan sa kusina, pati mga baso. Ganun dapat ang maayos. Eh ako, mga kasama ko rin, mukhang matagal pa akong magtuturo eh. Marami pa akong dugong uupusin bago maging masinok. Para bang wala silang pakialam sa community. Para bang nabubuhay lang sila sa sarili nila. Di ba nakaraos lang? Eh, pinalaki at pinatanda ng ating magulang na masinop, malinis, maayos. Kaya nga po, ang banal na misa, lahat ng aking buong buhay at kaluluwa, ibinubuhos ko rito. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, Lord, ito yung pinakahuli ko ng misa. Para laging maganda ang misa. Hindi pa daskol-daskol na misa. Hindi makatapos lang ng misa, tapos na. Binubuhos ko lahat ng buhay ko rito sapagkat ito ang trabaho ko, ang magsilbi sa bayan ng Diyos. Sa abot ng aking makakaya. O kayong mga may pamilya, ibinubuhos ba natin sa ating pamilya ang 105% na paglilingkod sa kanila? Yun ang sinasabi ko, na kailangan maging aware tayo upang hindi tayo matanggal sa sanga, sa puno, sapagkat ang Panginoon ay sininop niya ang sambayanan ng kanyang sambayanan. At patuloy niyang sinisinop, patuloy niyang inaalagaan. Kaya nga, kung halimbawa, kung ikaw ay driver at padaskul-daskul ka sa pagdadrive, dalawa lang pupuntahin mo riyan, orthopedic o puninaria. Diba? Hindi ka mag-iingat. Kaya marami pa tayong matututuhan sapagkat ang buhay natin dito ay isang malaking paaralan. Ang mundong ito ay isang malaking paaralan. Habang tayo nabubuhay, marami tayong natututuhan. Unang-una, sa ating buhay pananampalataya. Kaya maging aware lamang tayo. Huwag yung makaraos lang. Huwag yung makatapos lang. Alam nyo,
sa akin, bawat araw bago. At salamat sa Diyos, nagigising tayo kung umaga. Minsan nga hindi halos magising. Ang masama nun, hindi na tayo magising. Kaya lahat ng araw, bago para sa akin. Ewan ko sa inyo. Kaya lang naiiba-iba yun dahil kung ano-ano ang mga gagawin natin sa bawat araw. Pero, same yung ginagawa natin. Pero lahat bagong araw. Kayo ba, alam niyo pa ba kung ano mangyayari mamaya o bukas ng umaga? Sino nakakaalam? Wala. Kahit pinakamatalinong tao, di pa nila alam kung ano mangyayari bukas. Lahat ng gagawin natin bukas, ang alam lang natin, yung dating ginagawa. Mga prediction pa lang yun. Ganito gagawin ko sa umaga, gigising ako, magte-text ako, lalaro ng ML, and then kakain pag nakaluto na. Ayun. Gagala. Pero nga, hindi nakagala. Kasi, mga prediction lang yun. Kaya ito mga kapatid, maganda itong ating ebanghelyo na kapag nanatili tayo bilang sa puno na kung saan ay ang Panginoong Hesus at tayo yung mga sala, lagi tayong maging maangat, maliksik, masikap, masinop sa ating buhay sapagkat diyan sinasalamin at nasasalamin ang ating pagiging makadiyos. Amen. Tumayo po ang lahat. Habang magkakatipong tayo bilang isang bayan sumasamba sa Panginoon, ilapit natin sa Diyos na ating Ama ang ating mga pangangailangan ng may pagtitiwala. Ang tugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pagkakaisang namumuhay kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas, naway makahikayat sa lahat ng Kristiyano sa kanyang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari, relihiyoso at mga misyonero, naway maging tapat sa kanilang bukasyon sa simbahan at manatiling kaisa ni Kristo sa kanilang gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, naway manatiling tapat kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway tingnan ni Kristo, si Kristo bilang bukal ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat sa Panginoon na mayabang naway manatili kay Kristo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may karamdaman, alunas ang ating pari, si Father Jeff de la Cruz, mga kaibigang alam natin ginapitan ng mga karamdaman sa kanyang ito, sila'y pagsubok at muling maging bukas ang kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, wala kaming magpapalihan kung wala ka sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin at panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Purito.
Tumayo po ang lahat. Nagalangin kayo mga kapatid, sabayin natin ang Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahalin sa iyong mga kamay sa kaparihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng Panginoon. Ama namin lumikha, ipagkalumong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng pasyon ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ginagawang patuloy na pagsabit sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo na sa walang hanggan. Amen. Sumainyo, Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay basta. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat na ito pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaling walang hapay ang aming lahat upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na namamatay ang inihain sa krus. Sa krus ginatay buhay lagi bilang handong. Kaya kaisa mga anghel na nagsisihawit ang patuloy sa iyo nang walang hapay sa kalangitan. Sa iyong kadahilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga ito. Naputo ng langit at lupa ng kadahilaan mo, kasama sa tingkas, pinagdala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Diyos sana sa pagtaas. Luluhod ko ang lahat. Ama namin banal, awang bukal ng tanang kabanalan. Kayat sa pamagitan ng iyong Espiritu, kayong banal mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago nila pinatis ang pusang loob na maging handog, ginawa kanilang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati ngayon, iningabot sa pangumangalat sa kapitan. Tanggapin ninyong lahat ito at amin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ginawa kanyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagpuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinakahaya na namatay ang inyong anak, mabuhay sa tigas at magbabalik sa tigas para mahaya sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak. Kaya piniyaan namin sa iyong buhay na nagbibigay buhay. Ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ngayong simbahan at pusan mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Sopronio naming Obispo at ng Tanang Kapatid. Alalahanin ko rin ang mga kapatid namin namin lang na may pag-asang sila muling mabubuhay ay hindi nalakang pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong paghiwanagan. Kaawaan mo pag-inlapatan kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa pagkit ng kalibutan sa iyo. Maipagpapawang ng mga sa parangal mo sa pamamagitan ng iyong anak sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpat sa walang hanggan. Amen. Tumayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalalay
namin ang ngalan mo. Mapasahan ang kaharian mo. Sundin ipahintulot sa puso. Diyan mo kami sa Piliin namin kami, Ya Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Sa mga naming kabigan, ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, nakapagalitan at kapabalitan. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban ng kapayapaan at pagkakaisa kasama ng Espiritu Santo, makasawa. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa iyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa kapayapaan. Luluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos. Narito sana natin sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na tinatawag sa kanyang banal na tingin. Panginoon, Iyaw parapat dapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Ang katawan ni Kristo. Amen.
kaluluwang kapakinabang. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanata ng ito. Pinihilitan ng Diyos na lahat at inalis kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandali ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang narito ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo pagdating ng patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumigil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipaganda ng inyong mapagtulong na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyin mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mamawasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumiling at sumisakit upang ang kanilang paggaling ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan. Katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Tingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pamanaw. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Bukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito't lumago sa kabanalan at pagmamalasakit. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangailangan at ipagadya kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Mahal na Birhen, magaling sa mga San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Colón, San Vicente Ferrer, San Antonio, Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa aming araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang nagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng
Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amor promis, oremus, omnipotens, glorious Virgin, Espiritu Santo, operante preparasti, dai Deus commemorazione letamur, Eius Spiritus sonubistantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iuem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium meniac semper nobiscum. Amen. Sumayo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal at iwan, tumayo kayo na taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah.